So we're going to discuss the Laravel. So, meron akong inhanda dito na pwede nating gamitin. So, ito siya. So, Laravel made a simple, easy example you can try right now. So, gumawa ko ng para mas lalo natin maintindihan at mas maigi nating matutunan ito. So, ito muna tayo sa routes. What are routes? So, routes tell Laravel what to do when someone visits on your URL. So, para tong routes are like a traffic sign of your website that they guide visitors to the right place and show the right information based on your URL they visit. So, here are the simple example. So, route, ito siya, and then maglalagay tayo ng dalawang colon, get, tag dito, bracket, and slash, product, slash, curly bracket, ID, and ito, function, and sign ID, and return your, ito, you're looking at your product ID. So, that means, the code setup here, route URL like product 1, 2, 3. So, ito naman, ID, itong ID na to, and the dollar sign, ito yung place order of product number. So, kaya dito may 1, 2, 3. So, when someone visits product 1, 2, 3, show them like you're looking at product 1, 2, 3. So, ito yung nilagay natin. And then, itong na to, ito ang sinasabi ko na ID, itong dollar sign. So, nilagay natin yung 1, 2, 3. So, try natin sa sarili natin. Gagawa tayo ng panibago na kunyari na pang-favorite number natin yan. Na lang. Since 1, 2, 3 and 4, 5, 6 naman. So, ito ang lalabas sa atin. You are looking at 4, 5, 6. So, naglagay lang tayo dito ng number. So, in a simple terms, routes connect website URL specific action or response, and they help website know that to show someone visit or certain page. So, ano pa nga ba? Dito naman tayo sa pangalawa, sa name routes. Bakit yung na naman natin? Nangyari dito. So, dito naman tayo sa name routes. So, explanation of this name routes. No. Ay. So, this is screen about name routes in a web development framework like Laravel. Name routes allows you to give a nickname to route na URL para mas madali nating mahanap, no? So, ano pa nga ba to? Sorry guys, nag-ano ako. Itong routes na to make your codes easier to read and maintain by letting you to simple names instead of para mas URL para mas makita natin ng maayos at mas punta tayo sa tamang natin. So, ano nga ba tong nilagay natin dito? Bakit ito nandito? So, these codes, nakikita nyo naman dito, ano tong meron nandito. And then, bakit itong ginamit ko? So, this code creates a route dashboard and route given the name dashboard, diba? Natin siya pangalan. And then, now, instead of using dashboard, everyone can just dashboard reference. So, paano ba naman kung gagawa tayo ng user profile? And then, ID, para mas madali, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blah, 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 blah. Yan na, ilalagay natin. And then, create tayo ng URL. So, user URL. So, ito na yung mag-ano sa atin. Mas madali nating mahanap yung URL na hinahanap natin or routes na hinahanap natin dito sa ating Laravel.
So, dito naman tayo sa groups. Bakit ano nga bang meron dito sa groups, 'di ba? So, route groups help you organize your code by grouping similar routes or together. This is especially useful when several routes are sharing someone in common like a URL prefix or a middleware. So, example in this image, the code groups are related together using a prefix admin, di ba? Hindi naman mawawala yan. So, inside the group, you define the routes like a dashboard and the users, di ba? So, this code example, ano nga ba to, di ba? It creates like an admin dashboard user without repeating admin part of each time, 'di ba? Mas madali ito kung kumpara sa ano, 'di ba? Naka-organize na yung mga ano natin. Hindi na tayo mahihirapang maghanap, ganito ganyan. So it creates like ito nga yung mga benefits nila, 'di ba? Keep related routes together, add same prefix on multiple routes, apply security to all routes once, and much cleaner code. So, admin routes, admin dashboard, admin user, admin settings. So, dito naman tayo sa middleware. Middleware. So, ano nga ba to? Middleware is like wala nyo. Joke lang. Middleware looks like a guard or a bouncer. Parang dun sa bar, diba? Pagka may kaya harangan muna kayo. Joke lang. So, at the entrance of a club, kunyari sa bouncer, at the entrance of club, before you can certain page like admin dashboard, the middleware checks something important or whenever you are logged in, 'di ba? Parang nakikita natin 'to dun sa ano natin, sa Facebook, sa mga ibang you are robot, ganito ganyan, lumalabas sa ano natin, 'di ba? Chine-check nila kung ano ba tayo, naka-login ba tayo o tao ba tayo, ganon, 'di ba? So, ano nga ba 'to? May step by step tayong mga gagawin diyan. So, user tries to visit admin dashboard and middleware as are you are logged. If yes, you are allowed to see the dashboard. If no, tanongin kanya kasi kung naka-login ka ba or hindi. So, kung hindi, so hindi mo makikita yung page. Why is this useful naman? Bakit nga to useful? So, it naman is, it helps certain page you only authorize and user can access them. So, sila lang makaka-access. Kung naka-login ka ba o hindi, 'di ba? Ayaw naman natin na naka-ano yung kan natin. Kunyari sa Facebook natin. Anyone can log in your Facebook, 'di ba? Hindi naman dapat 'yun, 'di ba? So, ganito 'yon. So, it checks condition before letting the page. So, yun yung makikita nila. Parang sa paglalagin natin sa Facebook. 'Di ba? Kailangan natin ng sarili natin or minsan pag nakalagin na sa atin, dun sa ibang application naman, kailangan natin ng consent natin. So, parang ganito yon. So, middleware acts like a checkpoint before you access a page, making sure you meet requirements like being logged in. So, ganun nga. If you don't, it sends somewhere else like login page. So, try natin. So, ganito yung nakalabasan. So, ito yung lalabas, access granted. So, ma-access mo yung page na yon. Kung hindi naman, ganito ang mangyayari. So, not login, redirect to login. So, common use is check if user login, verify user has share permission, limit how many requests per minute, and check if user verified the email. So, ito yun yung mga common uses natin. So, dako naman tayo sa pangalawa.
forms naman tayo, sa forms. So, last na tayo, last. Mabilis na lang to guys. Relax lang kayo dyan. Ano yung camera natin nangyari? Okay ba tayo dyan? So, dito tayo sa forms and security. Laravel automatically protects your forms from hackers with SRF. Parang yung kanina lang sa middleware na sinasabi ko kanina. So, ano nga ba tong tag dito? Ano ba tong tinatawag natin na CSRF? Ano nga ba ito? So, CSRF stands for Cross-Site Request Forgery. Tama yung pagkaka-pronounce ko. It's a type attack where someone tries to trick your website up incoming accepting fake requests they came from a real user. So, parang sa Facebook nga, yung katulad na sinasabi ko kanina, kailangan pa ng consent nyo kung totoo bang device nyo yung sarili nyong device na ikaw yung mag-access dun o what, diba? How does Laravel protect you? Laravel automatically adds a secret token, a special code every command on your website. So, parang ganun yan. So, when submits a form, a secret is like along with your data. If a hacker tries to submit a fake form, won't have a correct secret token, Laravel will block the request. So, parang yun, parang may nag-i-email sa atin na, parang sa Facebook din lang. So, tulad ko na lang yung Facebook. So, yung parang Facebook, di ba kapag ka tayo is kailangan pa ng code or sa mga Google, ganun. Tapos mayroon tayong ilalagin, tapos ginamit yung Google, kailangan pa natin yung consent ng mismong may-ari ng Google or yung mismong Google natin. At i-check pa natin sa Gmail para makita yung code na yon or what, or like a token, ganon. In this image, so dito sa yellow box na to, nakikita nyo, shows an example of secret token. Ito yung token na parang code ito yung parang URL code natin, ganito ganyan, parang code na lang natin na sarili natin. So ito yung magagamit natin. So ano nga ba to? So Laravel users set several tokens to make sure the only user, not hackers, can submit on your website. This keeps you safe for your types of attack sa mga hacker na to, para maging safe yung sa atin, diba? Parang dun sa Google lang ginagamit natin, kailan pa ng mga natin, mga code, ganito ganyan, authentication, ganon. So yan, magta-try tayo, magawa tayo ng pangalan natin, Ivan. So gawin tayo ng so ayan nga, then nawala yung camera. So ito nga yung sinasabi ko kanina. So form submitted safely. So naglagay tayo ng pangalan natin, and then yung URL na makikita natin is mapupunta sa natin, Gmail natin, sa email natin. So yun yung authentication code na gagamitin natin para mabuksan itong natin, ginagawa natin. So, ano nga to? Laravel makes forms easy, automatic security protection, built-in validation, easy error handling, and no extra setup needed. So, ito lang. Ganito lang kadali. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. So, ito lang yung pagkakaintindi ko. And then, gumawa lang ako nito para mas lalo nating maintindihan yung sinasabi ko at paano ko ba to na ano. So, yun lang guys. Alam.